dito. Ayan, dyan ko nilagay yung isda natin. Diba? Ayun, ganda oh. Ang linis oh. Grabe, napakakalmado ng dagat dito. Yung lalalim ng butas oh. Aray ko. Tatawanan mo na lang. So ganda oh. Ganda ng spot natin dito. Ganda sa camera oh. Ang ganda rin ng spot nila dito. Ayun siya. Ayun, may mga cottage pa dun oh. May nagsuswing doon. Dito muna natin ilagay ang ating motor para malilim. Unbox muna natin to ating DJI Neo 2. So pwede mo nang i-adjust siya kung ano yung gusto mong makapture. Ngayon nasa likod ko siya. Masarap ang tulog natin ito. Mahangin. Kaya mo? Sige. Yahoo! Tangkad ko. Alright, good morning guys. Welcome back po muli sa aking channel. Today, mayroon po tayong bagong adventure. Babiyahe po tayo papunta ng Unisan, Quezon. Ayan, base sa ating mapa, nasa 5 hours and 29 minutes. Pero pinapadaan ako ni Google Maps sa dito dapat sa Pililla. Mas maganda rin kasi dito, medyo malilim. So ayun guys, nakita nyo naman yung kapatid ko dumaan. Siya na po yung magmamay-ari ng ating ADB 160. Yes po, magpapaalam na sa atin yung ADB 160. At ngayon, ito na po yung gamit natin. Yung ating ADB 350. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung mga in-install natin dito, yung mga in-upgrade natin dito, yung mga accessories na nilagay natin dito. Marami tayong mga bago ngayon, mga bagong gagamitin. Katulad ditong ating motor, itong ating bagong helmet. Ayan, Sec Freedom. Ang tagal kong hinintay nito, itong adventure na helmet natin. Para siyang aero. Ganda ng design yan. Kulay black yung pinili ko dahil yung mga aero ko is kulay white. Wala pa akong kulay black eh. Ayan. Ganda oh. And we have new intercom. Itong ASMAX Future One. Ito yung mas mura compare dun sa ASMAX F1 Pro na lagi nating ginagamit. Yung kayang gawin ni Pro, kayang gawin din niya. Parehas lang halos. Mas mura lang to. At meron din tayong bagong drone na gagamitin. Excited na akong gamitin yung drone na yun. Para magkaroon tayo ng footage na sumusunod sa atin yung drone, para maibang angulo naman. At syempre, galing yan sa Urban Gadgets. Ayan, tayo po yung bagong ambassador ng Urban Gadgets. Kaya guys, sa mga naghahanap ng action cam, kagaya ito gamit natin, itong DJI Action 5 Pro. Ayan, ito po yung gamit ko. At hindi lang yan, lahat ng mga ginagamit ko, drone, 360, pati nga yung Gravity One, meron din po sila. Time check, it's 5:56 ng umaga. So, bali, ang biyahe na lang natin, dito tayo dumaan sa Antipolo para medyo nature, wala masyadong traffic. Biyahe na po tayo. Wala dito sa Taguig. Ang kinuha ko na yung gamit ko dito sa storage. At mamaya ko na ipapakita sa inyo yung mga dala natin. Halos same lang naman yung dala natin sa ADB 160. Ganun din yung mga dinadala natin dito sa ating ADB 350. Today is March 12. Ayan, napakabahal na po ng gas. Saktong-sakto yung upgrade natin sa 350. Ang mahal ng gas, grabe. Kaya nung nakaraan pinapultang ko na to. Ayan, lahat tayo affected. Ganun talaga ang buhay. Kailangan nating mag-adjust. Kung hindi tayo marunong mag-adjust, maiiwan tayo. Guys, nandito na tayo sa Antipolo. Check nga natin kung magkano ang gas dito. Kasi pag dito sa Antipolo, mas mura yung gas. May nadaanan ako kanina, 64. Sarap ng tama ng araw talaga sa umaga. Kaya nga pala dito tayo dumaan. Kasi kahit medyo traffic, medyo mapuno naman at saka medyo malamig dito. Unlike dun sa Kalamba, pag medyo tinanghali ka na, pa-traffic na, mainit pa. Medyo malamig pa po pala ngayon. Yung temperature dito sa motor ko nasa 26 degrees Celsius. Ang luwag natin dito. Yung bag ko dito sa likod, hindi man lang tumatama sa sa likod ko. Ang laki pa ng space. Kaya nag-upgrade na rin tayo guys. Hindi man siya pwedeng ipasok sa expressway. Pero yung comfort na ibibigay sa iyo, talagang masusulit mo na.
Highlanders. Tapos na oh. Bilis ah. Now ngayon guys, dire-diretso tayo. Papunta tayo ng Pagsanghan, Laguna. Pag papunta tayong Kaliraya, dito tayo sa taas. Papuntang Cavite. Ngayon dire-diretso tayo. Ito, Pagsanghan na to guys. Pagpasok natin dito sa boundary. Municipal Government of Pagsanghan. Ganda oh, sinauna. Bawal ba dumiretso? Pwede. Ito hindi ko pa ito napupuntahan, ang Pagsanghan Falls. Alam ko ngayon, Cavite Falls na ang pangalan niya, hindi na Pagsanghan Falls. Sarap ng biyahe natin. Malilim. Tsaka hindi gaano traffic. Hulugan Falls. Guys, maganda to Hulugan Falls, lalo na summer ngayon. Ito, ang ganda nito. Diyan yun, no? Pasok kayo dyan. Tapos magbabayad kayo ng around parang mga 500 pesos siguro gagastusin nyo. Lahat-lahat. Yan, may vlog ako noon. Ito, pwede nyo pong panoorin. Ganda dyan, ang taas ng falls. Parang hindi ko nadaanan yung nagbebenta ng bibingka. Wala na. Dito na sila. Meron pa po? Meron sir, ilan po? Yeah. Bigat. Magkano po? 35 po, tatlo 100 sir. Guys, andito tayo ngayon sa Luciana. Pagkalagpas dun sa boundary o dun sa signage ng Hulugan Falls, kain muna tayo nitong special bibingka. Nandito kay Ate Divine and Bea. Ito yung binili natin, tatlo for 100 pesos. Ay, mainit pa oh. Bago luto yan sir. Ang linis ng ilog guys oh. Saan po galing yung tubig nito? Sa Aliw po sir. Maganda rin po doon. Oo. Alin po ang mas maganda? Yung Hulugan Falls o Hulugan, sir. Aliw? Talagang hulugan po. Ano po? Opo, dito po pwede maligo. Ang ganda oh. Pwede yan sir. Labahan po namin yan. Liguan. Naglalabas sila doon, naghuhugas. Linis oh. Ang dumi lang niya, dahon, hindi yung basura. Diba? So, kain muna tayo. Guys, ganito ka-special yung bibingka dito sa Luciana. Kulay pa lang, alam mo na dito ginawa sa Luciana. Tapos, ang dami niyang buko. Tapos kulay ano siya, parang kulay medyo brown. Yung iba po kasi kulay white. Oo. Baka po harina yun sir. Opo, yung mga regular. Ito po ay Ano po, galapong sir yan. Ayun, Galapong yari. na may malagkit. galapong na may malagkit daw to, kaya ganito medyo brown. Masarap. Mainit pa. Tapos samahan natin ng kape. Ito na ating breakfast. Ang init ng kape. Init. Taga Katanawan po yung aking napangasawa ay miss na po kayo bago kami. 9:35 ng umaga. Yan, tapos na tayo kumain ng bibingka. Ang kinain ko lang is isa't kalahati. Grabe, nakakabusog na kaagad yung isa. Ang bigat sa tiyan. Siguro dahil doon sa buko. Tapos pakita ko nga pala sa inyo itong ating mga dala. Yan, ito pa rin yung ating waterproof bag na sec. Medyo tumutunog siya. Kumakaskas kasi dito. Nakakangilo. Mga ganyan, no? Tapos itong ating plastic box na 45 liters. And then, yung ibang gamit ko nandito sa compartment. Ang nagustuhan ko dito, ang laki ng compartment, kaya ang daming laman yan. Mamaya papakita ko sa inyo pag binaba natin itong ating bag. At ano pa ba? Ito pala, nag-install tayo ng ilaw, crash guard, mini driving light dito sa harap. Ayan oh. Tapos busina, nagpa-install na rin tayo. Yun, yung palang yung in-upgrade natin dito. Ito pala yung mga switch. And ito yung ating cellphone holder. Siguro magpapalit tayo ng pipe dahil ang tahimik niya. Halos hindi ko marinig. Ayun, ang laki pati nito. Feeling ko ang laki ng mababawas sa weight pag nagpalit tayo ng pipe. Yung sakto lang, wag yung masyadong maingay. Ate, thank you po. Sige po. Dito tayo. Sige po. Let's go. Haba-haba pang biyahe natin. 3 hours more. 2.5 hours pala. Base dito sa ating mapa. Let's go. Ito na yung Lukban, guys. Ang unang bayan ng Quezon mula dito sa Luciana. Sabi dito, Parini sa Lukban. Bago na yung kanilang arko, Picture muna tayo. Wala na yun nandun, oh. Wala na dun yung lumang arko nila. Picture muna tayo. Ikot tayo. Welcome to Lukban.
Summer and Art Capital of Quezon Province. Guys, pakita ko lang sa inyo yung mga ilaw natin. Tingnan nyo. So yung aking ilaw na SEC, meron siyang daytime running light. Orange. Tapos yung maliit natin dito, meron din siya, kaya lang kulay blue. Papatanggal ko nga yung blue eh. Tapos yung signal light ng ADB 350, lagi siyang naka-on. Kasabay nitong ilaw. Kaya ganyan yung tsura niya. Napaka-visible sa umagaw. Hindi nakakasilaw yan guys. Ano lang yan, parang dim lang. Alright, tara. Diretso na tayo. Oo nga pala, hindi ko pa ata nasasabi sa inyo kung saan tayo pupunta sa Unisan, Quezon. Ang pupuntahan natin ngayon ay ang Unisan Sands. Tapos, doon tayo magka-camping. Kaya ang dami nating mga bitbit. Kaya itong bag natin ang laki. Lumagpas ako. Doon tayo dumaan sa bypass. Para hindi na tayo magbayan-bayan. Ito, wala kasi silang signage. Ba't kaya hindi na lalagyan ng signage to? Doon sa kanto na yun, medyo malaki-laki. Nakapatay kasi ito ang ating maps. Kaya hindi ko agad siya napansin. Sana po lagyan ng mas malaking signage siya. Para sa mga bago pa lang, sa mga kakaraan lang dito. Bale, ito po ang Tayabas Bypass Road. Pagdating dito, kanan na po tayo. Di ba may isa pang bypass dito? 67 yung gas dito guys, Wait lang, hanapin ko lang yung isang bypass. Alam ko may isa pang bypass eh. Ito yung Pagbilao bypass. Yun. Ayun pa. Dito. Pwede naman kasi dito tayo dumaan. Pero hindi na tayo nag-Lucena. Hindi na rin tayo nag-Sariaya kasi dito tayo galing sa Lukban. Ayan. So, okay lang. Dito tayo. Kanan na tayo dito. Okay, dito wala masyadong dumadaan, hindi traffic. Para makita nyo rin guys kung mas maganda pang dumaan dito. Ganda ng ilog Ganda guys ng ilog Wait lang, gilid tayo. Pakita ko sa inyo. Ayun, doon ka dadaan pababa. Diyan ka lang, huwag tutumba Isang mabilisan lang. Eto guys, Ayun, may cottage dun. Tapos dun, meron din. Ayun siya. Ayun, may mga cottage pa dun, May nagsuswing dun. Tapos dito sa kabila, silipin din natin. Ito naman yung kabila. Malinis rin, may resort dun. Hanggang doon sa dulo pa. Ganda, ang linis. Ang lapit lang doon sa pagliko ng gas station. Kung gusto nyong mag-ilog, maligo sa ilog, ayos doon. Ganito pa rin pala to. Hindi nila binabago. Hindi nila nilalakihan. Kaliwa raw tayo, 300 meters. Tama, ito nga. Ang hinahanap ko kanina, dito dapat tayo tumagos. Ngayon, dito tayo dumaan sa Tayabas Pagbilao. Ngayon, kaliwa naman tayo. Tama. Ito yung bagong bypass road ng Pagbilao. Tapos na rin yung tulay dito. Kaya lang bakit kaya hindi nila nilakihan? Sayang yung lapad dito, Hindi pa nila tinuloy papunta doon sa bridge. Ang taas na bridge na to. Halos kapantay na ng mga puno ng nyug, Hindi pa rin pala sila naglagay dito ng banner guys. Hindi nila nilagyan ng bypass road na signage. Ayan. Ngayon, eto na po yung Pagbilao Road. Tingnan natin kung kamusta na yung kalsada dito. Balita ko, inaayos na to. Nilagyan na nila ng tagpi yung butas-butas. Dahil sabi nga, aayusin daw yung Maharlika Highway. Ayun, may mga tapal-tapal yung ibang butas. Kaya lang, ang ginawa, pansamantala. Ayan, may mga tapal-tapal na. Kaya lang, itong mga ganito, wala. Siguro ngayong March, biyahe ulit tayo papuntang Bicol. Para makita natin yung kondisyon ng kalsada. Sarap sana magbiyahe papuntang Bicol. Kung yung kalsada ng Quezon is maayos. Parang so far, so good yung kalsada. Ayun na. Whoop! Ganun pa rin.
May butas-butas pa rin. Pagalingan na lang talaga umiwas. Eh dito, malubak dito eh. Oh, wow. Malinis. Ayan o. Medyo kinalkal na nila. Kahit pa paano, hindi na ganun kalalalim yung butas. Ito na, malapit na tayong kumanan. May gas station pa pala dito oh. Uno. Feeling ko mas mura dito. Dito ay 66, 67. Ayun no, 67 lang oh. Guys, pwede kayo doon magpagas sa Uno. Ito pa, meron pa dito, total 67, 68. Oh, medyo mura-mura. Kahit pa paano, makakatipid kayo ng 2 at saka 3. Alright, dito na tayo. Papasok na tayo ng Bundok Peninsula. Bali, pakita ko lang sa inyo dito sa mapa natin. Ayan, hinto muna tayo dito. So, pag dito tayo sa kaliwa, dadaan tayo ng Old Zigzag Road. Pag dito tayo sa kanan, Bundok Peninsula yan. So, ang gagawin natin ngayon, dito tayo papasok, kanan, hanggang dito sa may Unisan. Tapos tomorrow, after natin ang Unisan, ikutin natin yan, papunta dito sa Pitugo, Katanawan, Mulanay, tapos San Francisco, Aurora. Tatagusin pa natin dito, may daan dyan, rough road nga lang. At pupuntahan natin itong dulo ng Bundok Peninsula. Siguro second episode yun. Dito muna tayo sa Unisan Sands para mag moto camping. Ayun. Ngayon na-reset natin itong trip A. Paano nga ba ito mag-reset? Naku, hindi ko alam i-reset. So bale 164.7. Yan yung pinaka-start natin dito sa bungad. Tingnan natin kung gaano kalayo at ilang kilometers mula dito hanggang Unisan, tapos hanggang malup natin itong Bundok Peninsula. Alright, tara, pasok na tayo. Malapit na mula dito, 1 oras na lang yung Unisan Sands, yung destination natin. Siguro maghahanap muna ako ng pwede natin lutuin. Gusto ko isda, pritong isda lang. Okay na ako doon. Wala naman tayong masyadong lulutuin eh. At ipapakita ko rin sa inyo yung sitwasyon ng kalsada dito. Magandang kalsada dito at saka maraming twisties. Medyo meron lang mga lubak-lubak, butas-butas at saka may buhangin. Marami kasi dumadaan din truck dito eh. Ang lalaki ng truck dinadaan pala dito. Uy, hindi tayo makaka-overtaking. Hindi naman sobrang tarik pero ang bagal niya oh. Siguro sobrang bigat ng laman nito. Hirap overtake dito. Puro kurbada. Blind spot. Ayun oh, ang dami nakakalat na lupa. Kasi nga ang daming dumadaan din truck dito. At saka yan, may mga ginagawang kalsada. Ano kaya to? Grabe, lalalim ng butas oh. Aray ko. Ayan pa. Aray ko. Tatawanan mo na lang. Pag dumaan kayo dito, parang papunta ng Cabiang Tunnel. Ganun yung vibes ng kalsada dito. Eh paano pag hindi pa nakapunta ng Cabiang Tunnel? Ayun, imagine nyo na lang po. Barangay Duhat, Padre Burgos, Quezon. So ito po ay part na ng Padre Burgos. Itong dinadaanan natin. Ito, naalala ko na to. Ito yung kinainan namin nila motor noong nagbundok Peninsula rin kami. Siguro 3 taon na ata yun or 2 taon. Ito yung Maraw Sea Plates Restaurant under new management. Bago na yung may-ari nito. Baba nga tayo dito. Tapos na to. Dati ginagawa pa lang to. Silipin natin guys. Pakita ko sa inyo. Tingnan natin kung ano yung tsura dito. Napakakalmado ng dagat. May mahuli kayong isda dito? Oo nga pala. Hindi ko nadala yung aking pamingwit. Ayun, may maliliit na isda nandun sa bato. Siguro ito seawall siya para pag lumakas yung alon, may masisilungan yung mga bangka kasi may butas dun. Punta rito. Papasok sila dun, tapos dito magpapark yung mga bangka. Yan. Dahil mga bangka dun. Diyan sa kabila na yan, diyan yung Isla Chica.
Mga white sand doon sa kabila. Ba't hindi ko pinatay? Nasa initan. Hanap tayo ng lilim, tapos palipad tayo ng drone. Dito. Yan, malilim. Dito tayo. Ano po ang bestseller nyo, Nay? Kami, pansit. Pansit. Yung mga isda, talakito, Uy, sarap yun. Asan po yun dito? sinigang, mga sinigang. Ah, sinigang. Ang dami man. Wala po bang pang solo lang? Ito, pang solo lang, no? Yan, Ay, silog-silog. lang yan. Oo. Yun na lang po, long silog, tapos chami. So guys, nandito tayo ngayon sa Maraosi Plates, dito sa Padre Burgos. So dito na po tayo magtatanghalian ngayon. At ang in-order ko yung chami, tapos yung longganisang lokban daw yun. At yung sobra, babaunin na lang natin. Tapos dagdagan na lang natin siguro ng isda. Sakit pa rin yung labi ko, tsaka ito. Dahil sa China to, dahil sa sobrang lamig sa China, pumutok yung aking labi. Dapat pala, pag pupunta ka China, tapos malamig yung weather, dapat magpahid ka sa labi. Nasanay kasi ako sa Cordillera na okay naman, di ako nagpapahid ng kahit ano sa labi. Wala palang signal dito ang Smart. Globe din walang signal. Pero, meron silang piso wifi. Makikiconnect muna ako. Ito na yung ating pagkain. Ito yung chami. Good for to daw to, pero ang dami oh. Tapos, ito naman yung in-order kong may rice. Yan. Tapos lumipat din tayo dito para maganda yung view at saka presko. Na pwede ka pa magpahinga dito sa kanilang duyan, no? Pag inaantok ka. Tapos mas masarap dito, mas presko yung hangin. Time check, 12:29. So magto 12:30 na po. Siguro mga alas 2 makakarating na tayo doon. Ang dami. Oo nga pala. Nagpalipad pala ako ng drone dito. Dito sa bandang kanan natin. Ang daming pala isdaan. Bilog-bilog siya. Para siyang mga basket, para mga bilao, ganun. Ang dami. Hindi mo mabilang sa sobrang dami. And dito naman sa kabila, nakikita ko na rin yung Isla Chica at saka yung katabi niyang camping site, island, tsaka beach resort. Ang dami dito sa part na to, yung kabilang island na yan. And dito naman sa kaliwa natin, meron ding white sand. Parang private siya. Ang dami pwedeng puntahan pala dito. Kaya lang wala siyang daan. Feeling ko, makakatawid ka papunta doon gamit yung bangka. Pakita ko sa inyo yung drone shot habang kumakain. Sarap ng chami nila. May anghang, tapos may tamis. Ayan, may halo siyang atay, tapos karne ng manok. Sarap pa. May sayote pa pala. Ang dami umaapaw, nalalaglag. Sayang. Ano pa? It's 1:20 ng hapon. Napasarap yung tambay ko dito. Inaantok ako. Nakahiga ako doon sa duyan. Tapos, hinahampas ako ng masarap na hangin. Sarap matulog. Grabe. Pero kailangan pa natin bumiyahe. So, base dito sa ating mapa, nasa 50 minutes pa yung ating lalakbayin mula dito. So, nasa 30 kilometers. Pero abutin pa tayo ng 50 minutes. Kailangan ko na i-charge yung aking cellphone. Ito sa ilalim. Pwede sigurong ilapag dito. Ayun. Maganda pala to. May lusutan ng kabel sa ilalim mo. Okay na pala. Kahit hindi ka na pala maglagay dito. Ayos. May nagpi-fishing dun, oh. Katanghalian. O nga pala, hindi ko nadala yung pang fishing ko. Kasi wala na akong mga lure. Naubos sa Batangas. Tapos magpapalit din ako ng fishing rod. Umorder pa ako. At saka naghahanap din ako ng... Ano ba tayo naiwan? Wala naman tayo naiwan. Ayan. Tsaka naghahanap din ako ng fishing rod na maganda-ganda. Yung pwede kong itupi para kahit papaano may tago ko doon sa box natin at hindi siya masyado bulky. Portion flood area. Maligayang pagdating bayan ng Agdangan. Dito na tayo sa Agdangan, Quezon. Eto na, papasok na tayo guys ng Unisan, Quezon. Eto na yung arko. Hinto lang ako para magpicture.
February 18, 1878 as Unisan. Tagal na, no? Founded 1578. Mas matagal to. Kalilayan. Picture lang tayo saglit. Ayun guys, sabi ni Kuya, na-mention ko kasi na sobrang bibilis ng mga sasakyan. Tapos dito daw, malimit yung aksidente. Ito daw yung tinatawag na killer highway. Tama? Bakit Kuya? Malimit kasi dito ang aksidente. Malimit yung aksidente dahil sa Sobrang bilis sa sasakyan. sobrang bibilis. Tapos sabi mo kanina ay may Papakitang bata. nagpapakitang bata. Dito. Ito. Itong part na to, bakit may na-aksidente yung bata dyan? Kaya ba yan mga pinutol yung mga puno. Ah, Yung tapat ng motor na yun, mula doon. oh, Parito ito may arkong ito. hanggang dito, may na-aksidente lagi. Baka dahil malubak, umiiwas sa lubak. Yung kanina, isa pa yun. Isa pa yun, Isa no? pang dahilan yun. Bakit may namatay ditong bata? Sabi, may nabangga. Ah, tapos siya yung iba na nakikita daw dyan. Oo. Yun yung nagiging dahilan ng aksidente. Oo. Ito, ang bibilis kasi mga truck dito. Tapos doon umiiwas sila sa lubak. Sana maayos po yung lubak dito para para iwas aksidente. Pag motor dyan, tatalbog talaga. Tapos biglang iwas pa sila. Tara na. Oo nga po. Kuya, dito na ako. Salamat, ingat. Dalihin mo na yan. Guys, dito na tayo sa Unisan, Quezon. Nasa 26 minutes, 12 kilometers mula dito. Ang lapit na. Dadaan lang tayo ng bayan, tapos yun na yun, may papasok doon. Kalilayan Cove, 1 kilometers away. Eto, ang dami mga ganito. Sira-sira yung mga semento. Siguro na-ista ka ng tubig yan. Kaya ganyan. Ito, may gas station dito, 66. Kahit pa paano, kaya pa naman. Kung sakaling hindi kayo nakapagpagas dun sa bandang bago pumasok dito, yun, may gas station dito, 66. Kalilayan Bridge. Wow. Wow. Ang linis. Ito, pwede nilang gawin tourist spot to, oh. Gayahin nila yung parang sa Bohol. Ay, boss. Meron po. Saan ba? Shoutout kila sir. Taga saan po kayo? Hay, shoutout po. Sir, oh. Ayan, hati-hati na lang po. Sige po. Sige po, salamat po. Sige po. Ayun, shoutout kila sir. Ay, shoutout kay Paul. Ayun, shoutout kay Paul. Taga dito sa Unisan, Quezon. Ayun, nakakita tayo. Sige po, salamat ha. Ingat. Guys, ako usap ko si Paul. Tapos tinanong ko kasi kung anong pangalan nitong river dito. Ang ganda kasi. Ang ganda niya sa drone shot. Parang ginawa siya ng daan, yung tubig. Tapos malinaw siya. Tapos pwede pa siyang maging katulad dun sa Bohol. Yung balsa, sasakay ka dun sa balsa. Tapos aandar yung balsa, iikot dun sa river. Tapos doon ka kakain sa balsa habang naglalakbay. Tapos may tumutugtog. Yung river dito sa Unisan, pwedeng maging ganun. Ang laki po ng potential. Shoutout po sa municipality ng Unisan. Ang laki po ng potential nitong river nyo dito. Kaya-kaya pong makipagsabayan sa mga tourist spot. Ang ganda niyang tingnan sa aerial shot. Ayun, siguro dagdagan nyo na lang ng drone shot, yung package. Kung sakali mang matuloy. At sana matuloy. Sayang eh. Ang ganda. Pero sabi naman ni Paul, yun daw naman talaga yung balak dito. Hindi ko lang alam bakit hindi natutuloy. Unisan, Pitugo. Dito. Kanan. Tapos mula po dito sa pagpasok, nasa 3.9 kilometers papasok. 13 minutes. Malayo-layo din pala, no? Medyo makipot lang pero pasok naman ang sasakyan dito. Ang 4 wheels. Hala! Hala ka! Ayun ako! Wala! Takbo! Bata pa. Ang sarap ng ganito. Ang lilim, oh. Ang daming puno ng nyug. Basta Quezon. Matik yan. Maraming puno ng nyug. At doon pala sa susunod na episode natin, may madadaanan tayo na ano yun? Ginagawa sila nanay dito. Tingnan nga natin.
Ano po yan ay? Tali. Ah, bunot na nyog. Tapos pinagsasama-sama nyo po. Para maging lubid. Ah, ang galing ah. Pakita ko lang guys sa inyo. Wait lang. Ang galing. Ano po yan? Yung part na yan? Ito? Opo. Bunot? Tinastas nyo lang po. Hindi. Yung ginigiling. Ah, giniling po mismo yung bunot? Ginigiling yung bunot. Yung buong bunot, ibinabagsak sa makina. Ah, tapos? Tapos yun, ganito ang lumalabas. Ang galing oh. Hindi po yung magkakalugtong, no? Hindi po. Nagdudugtong lang dahil inikot na. Ang galing. Tapos lulubirin, dalawa ng dalawa. Tigdalawa po. Matibay po yun. Oo naman. Saan po inagamit yan? Sa recraft nga. Rip Diba, halimbawa, Teglo, yung lupa ng mga karsada ay gumuguho, Opo. naglalamslide. Itinatapal doon, yung lalalahin ito parang ano ay, Parang banig. oo, tapos itatapal doon sa sabugan ng cover crop. Ah, galing. Para yung cover crop tumubo, dinidilig. Binibili po sa inyo yan. Oo, Magkano po? 4 ang isang lubid. Kaya pala dalawa para dalawang gawa na. Para maglubid. Para mabilis. Para maglubid siya. Ayan, tapos nandun si nanay sa dulo. Oh, sige. Arya nanay. Guys, bali ito na yung finished product nila, oh. Ayan. Ayan siya. Magkano, Ari? 4 isang ganito. 4 lang ang isa. Napakamura. Ayan, dagdagan nyo naman po pag bibili kayo nito. Oh, ayan na, ang bilis. Hop. Buti kabisado ni nanay pag okay na. Ayun, nakagawa na sila ng isang lubid. So 4 na yun. 4 po ang isa. 8. So may 8 na. Nakakailan po kaya kayo niyan? 30? 30 peraso. 30 times 4. Galing. Salamat po. Nanay, mabili ako ng isang tali. Ano yung gagawin siya? Ahilahin ko yung motor ko eh. Ay, basta off. Oop! Wala. O na yun, papasko. Huwag na. Oo nga, papasko yan. Salamat. At ilan lang po kayo, no? Sige po. Sige po, dito na po ako. Tuloy na tayo. Natuwa lang ako dun sa paggawa nila ng lubid. Ah, rough road pala. Konting rough road. Ito na po yung dadaanan nyo papasok. Kayang-kaya kahit sedan. Ah, sementado pala dito. Pagpasok. Daming puno na nyo guys, no? Oh, may covered court. Barangay Maputat, Unisan, Quezon. Aray ko. Lubak pala. Bugong. Bugong. Palampag na. Tatambak sila ng lupa dito. Ako. Tinatambakan nila yung mga lubak. Ba't kaya putol-putol yung semento dito? Ito na, dito na tayo. Unisan Sands. Unisan. Diretso lang po. Sige po. Ayun pala, may bilihan dito sa labas, oh. May mga tindahan pa pala dito sa labas. Eto na. Wow. Nagasa po kayo? Tagig po. Kayo lang, sir. Opo.
Ayun, dito daw tayo pupunta sa reception. Register muna tayo. Nga pala, lobat na yung camera ko dito sa harap. Iya! Ang bigat. Parang mas mabigat pa siya sa MT-450 ko Pasok tayo dito sa kanilang reception. Ayun. Good afternoon po. Hello po. Sige po. May reservation kayo, sir? Wala po. Walk-in, ma'am. Okay. Moto camping po. Opo. Sige po, sir. Ay, ikaw lang mag-isa, sir. Opo. Magkano po? Pasuyod na ako, sir, papill up. Ang ating yung transfer, ang tanong ko po muna, hanggang kailan po kayo? Hanggang bukas lang po. So, ang ano natin, sir, 24 hours. So, pwede po hanggang bukas ganitong oras din. 450 po entrance natin. Ang moto camping naman natin, sir, naka 50% off, kaya 100 pesos naman siya. 50% opo. Yung sa moto camping. Ayun. So, instead na 200, 100 na lang siya. Okay po. Sige po. So, bali 450, sir, plus 100. Bali 550 po. So, meron pa po pala kayong mga kubo. Magkano po yung mga kubo, ma'am? Sa ngayon, sir, naka 50% off kayo hanggang March 15. Ito, sir, dati ay 1,100 sa day tour. Ito naman po, sir, 1,300 sa day tour. Kaya 50% off, ito ay 550 na siya ngayon. Ito naman po ay 650. Ayun. Good for ilang packs to, ma'am? 10 to 15 packs po. Day tour po yun. Sa day tour lang, sir. Pag- Ang day tour natin, sir, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pag overnight, ma'am? Pag overnight, sir, mag-start ang night tour natin alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Gabi na, no? Yes po. Ayun. Yan naman, sir, 750. Lahat po yan. Hanggang March 15. So, Isang sasagyan kabana. price natin, Okay din sir. dito, guys, May pool kayo dito, no? Yes po. Kasama na po yun. Kasama na po yun. Pwede mag-swimming. Po naman. Anli na yun. Hanggang ano oras po yung pool? Ang pool natin sa hanggang 10 p.m. 10 p.m. Pagka ano yun, sir, pag Monday to Friday. Tapos Saturday, Sunday natin, sir, ay hanggang matapos ang ating banda. Kasi may banda po tayo pag Saturday night. Sige po. Bayad muna ako. Bali, magkano ma'am ang babayaran ko po? Bali, ano lang, sir, 550 lang po. 550. Sa may bungad lang po. Sige po. Thank you po. Salamat, sir. Enjoy po. Sino pwede mag- Settle muna tayo. Okay, tara. Pasok na tayo. Ito nakalagay dito. No loud music, karaoke. Beware of jellyfish. Salabay. No picking and catching fish and any sea life. Buti na lang, hindi ako nagdala ng fishing rod. Bawal pala mag-fishing dito. Gandang hapon po. Assist po kita doon sa dulo na mag-assist po sa inyo. Sige po. Ayan, so nakalagay dito, reception, restroom, clubhouse, cottage dito, cabanas doon, tsaka basketball court. May basketball court sila. Parking and campsite. So dito daw, kaliwa. Wow. Hello po. Ang ganda ng damo nila, White sand. Wow. Hanggang dito pala. Saan ang moto camping? Ito, may mga kabana sila dito. Ganda ng grass, guys, Sobrang pino. No parking para hindi masira. Saan ang moto camping? Ito, may mga cottage sila dito. Ito pala yung sinasabing 500 pesos. Malaki. May swimming pool pa sila dito. Ang haba pala nito. May nambuha moto camping dito sa park na to. Asan daw yung mag-a-assist? Pwede dito, guys, Ito kay nanay. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Diyan po, pwede na po dyan, sir. Saan po? Pero kung talagang maramihan, ay doon po talagang motor. Akala ko po bawal ang loud music. Po. Akala ko po bawal ang loud music. Ano lang po yan naman? Wag lang po yung ano baga po malala. Pero hanggang dulo po talaga. Opo.
Doon po sa dulo ng mga kubo pa na yan. Sige, tingnan ko po muna itong kabila. Ito. Dito sa part na to. Oh, wow. Okay din dito ah. Tapos may table dito. Ganda nga po. Guys, oh, ganda oh. Ganda ng spot natin dito. Kaya lang medyo mainit. Tapos medyo maingay yung kapitbahay natin. Pero okay na ako dito kasi ang sunset dito. Diyan. Ganda sa camera oh. Tingnan natin sa dulo, yung sinasabi ni nanay. Pero okay na rin ako doon. Ang ganda ng grass oh. Ito, ang ganda rin ng spot nila dito oh. Grabe, ganda guys. Ang galing nila mag-alaga ng damo. Ito, hanggang dito yung kabanan nila. Ang dami. Dito na. So dito, pwede motocamping. Pag daw puno doon, dito ang motocamping talaga. Yan. Mas okay doon. Tinatanim pala talaga nila yung damo. Oh. Bermuda. Ganda rin dito oh. Kaya lang hindi maganda itong dagat. Ito, may harang siya. Oh, ganda oh. Hindi lang maganda yung itong part na to. Solid. Doon ka pwedeng maligo yung may net. Siguro, para hindi pumasok yung mga dikya. Ayan. Ito rin, no? Itong part na to. Dito sa may cottage kaya. Ito, oh. Ito pala. Ayan, sakto may nagsiga dito, oh. Ang ganda rin dito, no? Oh. Gusto maligo, dyan lang. Ayun lang yung net, oh. Diba? Ang lapit lang din. Ayan lang, oh. I think okay na ako dito. Dito tayo maglalagay ng tent. Pwede rin tayo dito. Doon ako sabit ng hammock, oh. Diyan tayo maghahamok. Pero mas good spot yun nandun kay nanay. Dito muna natin ilagay ang ating motor para malilim. Malilim tayong magbaba ng gamit. Oh, may palapa. Wala man. Yan. Okay na yan. So set up na muna natin yung ating tent. First time natin bubuhin yun at first time ko makikita siya ng personal dahil online ko siya binili sa Brown Trekker. Tapos hindi ko rin po dala yung ating camper box. Hindi ko pa na-install dito sa 350 natin at nailagay ko yung plastic box. Hindi ko akalain na magmumoto camping pala ako. Dapat ang biyahe ko is Mindoro talaga. Kaya lang medyo gahol sa oras. Kaya sabi ko, eto na lang. Mag-moto camping na lang tayo dito sa Unisan, Quezon. So ganito na lang po kaliit yung ating tent. Ayan siya. Tapos mas magaan siya ng konti. Parang siguro isang dangkal yung iniksi niya dun sa una natin tent. Ang pangalan nito guys ay Sherpa Brown Trekker. Pakita ko sa inyo, mas maliit lang to. So good for to, pero medyo masikip pag dalawa kayo. Pero pag isahan lang, maluwag siya. Yan, ganyan lang siya oh. Pahaba. Sana kasya ako dito. Ayan siya guys. Pahaba. Yung isa natin, pa-square. So nabawasan siya ng, yung haba ng isa halos ganito. Tapos nabawasan siya ng halos kalahati. Ang in-order ko kulay black, pero itong loob white. Tapos net. Para presko lang din. So unahin natin lagyan ng pasak dito. Hindi ko nadala yung kulay itim kung mahahabang pasak, pero ang dala ko yung mas matibay na maiksi naman. Ito naman yung mga brace niya. Uy, kulay blue? Bakit kulay blue? Baka ito yung standard niya. Ganyan siya guys, oh. Dito siya. Ilalagay. Yan. Ganyan siya.
Tapos sa kabila. Uy! Sa pool. Gas-gas. Bunot. Yun. Tapos saka mo isasabit. Madali lang ikabit to, ah. Bakit ganun? Parang sobrang hatak. Tama ba? Wala siyang sabitan. Ah, baligtad. Mukhang mas maluang yung ganito. Yung pagkabuka ng kabila. I think yun yung sa pinto. Baligtad, may ganun pala to. Oo nga, mas malaki yung buka niya ito. Ayun. Galing, ah. Mas gusto ko to, ah. Sana matibay. Ang liit, ah. Parang pag 2 tao dito, siksika na. Sana kasya ako dito. So ayan na siya, guys. So guys, ito na yung Sherpa tent ng Brown Trekker. So meron pa siyang cover dito sa kanyang ibabaw. Pero mamaya na natin ilagay kasi mainit pa naman. Kasya kaya ako dito? Tingnan ko nga. Okay. Kasya naman. Sakto lang sa akin yung haba. Ayos. Siguro hindi na ako maglagay ng ground sheet. Ito. Siguro gawin ko na lang tong tarp. Next, itong ating beddings. Yung palang isang airbed ko, yung inaapakan lang tapos pinapalobo. Ang daling umimpis. Huwag na po kayong bumili nun, guys. Bali maghahanap ako ng mas maganda pa. Or I think mas okay na rin to. Ganyan siya. Pag malamig, pwede kang sumilid. May zipper yan. Kasama na yung kumot dito. Maganda pala to, oh. Yellow-green yung loob. Para kitang-kita. Di nga lang siya ganun kakapal. Lagay ko na kaya yung trapal, no? Para magandang tingnan. Lagay ko na nga. Para makita natin. Yan. Tapos, eto. Yun na yun. Bilis, ah. Yan. So, ganyan na po yung tsura ng ating tent. So, saktong-sakto sa atin to. Maliit lang, madali lang bitbitin, at saka madali lang buuin. Guys, ito pa pala yung kasama dun sa tent natin, oh. Meron siyang kasamang tali. Tapos may ganito na, yung adjacent. Hindi naman mahangin dito, kaya hindi na natin lalagyan. In case lang. At saka meron pa siyang pasak na ganito. Ito, matibay to. Sa 3,000 plus, yung bili natin dyan sa Sherpa tent. Ilalagay ko na lang dyan sa description. Ayan. Lagay tayo ng hammock. Mas presko to. Yun. Ito yung maganda doon sa hammock ni Kuya Mau, guys. Oh. Meron siyang ganito. Ayan. Halimbawa, medyo bitin yung pagkakalagay mo. Hindi mo na kailangan ilipat itong tali. Ito lang i-adjust mo. Lipat mo lang dito sa level na to, level na to. Matibay yan, oh. Doble yung tahi. Ayan. Shed Culture. May FB page po ito. Search nyo lang yung pangalan na yan. Tapos message lang kayo sa kanila. Sabihin nyo, nakita nyo sa pag-camping ko. Ayan. Tapos, syempre motor natin, ito. Dito sa kabila. Yung ating tent. Dapat pala itong tent dito. Kaya lang, baka laglagan ng palapa. Ayun. Mukhang anytime malalaglag na. Abangan nyo pala yung magiging North Loop namin. Since bakasyon yung mga bata, magno-North Loop kami, kasama ko yung mga bata. Kaya hindi ko alam kung ano yung uunahin ko, magpi-Philippine Loop kami. Ako pala, magpi-Philippine Loop. Gamit itong motor, solo. Or magno-North Loop muna kami. Kasama ko yung pamilya ko, tapos sasakyan. Hindi ko pa alam. Bahala na sa ihip ng panahon. Kasi napakamahal ng crudo ngayon, napakamahal ng gas. Tinatansya ko pa kung paano tayo didiskarte. Siyempre, kailangan din natin mag-adjust. Hindi pwedeng puro reklamo lang tayo. Kapag ganun talaga ang panahon. Yeah. Ganyan siya. Pahinga lang ako muna, guys, ng konti. Tapos pasyal ko na kayo dito. Maaga pa naman. Pas pa ng araw. Pakainit.
Ay. Sarap ng sunset dito mamaya, guys. Ayun yung araw, dito lulubog yan. Way back when, before the grown-up phase, we're one best friend. It was easy going rogue. Life was anything but fair, but somehow we didn't care. Way back then, we saw all the movies on a big screen when we couldn't afford to pay the price. We snuck in through the back, hearts racing as the lights went black. Hold up, when did we grow up? When did dreams give way to plans? Wonder slip through our hands. Just hold up, just hold up. Way back now, I watched him in the yard and wonder how the world still feels that wide. Skinned knees and open skies, no fear behind their eyes. Hold up, when did we grow up? When did dreams give way to plans? Wonder slip through our hands. Just so. Guys, igib muna tayo ng tubig. Ayan lang naman yung CR. Malapit lang. Pero gagamit pa rin tayo ng motor para hindi tayo maglakad. Ganda rin pala dito sa lugar na to, oh. Oo nga, ano. Itong spot na to, oh. Tsaka ito. Parking to at your own risk. Ah, pwede rin pala dito mag-parking. Hanggang dito pala yung kanila, guys. Pwede kayong mag-parking dito. Ayan. Malayo, ah. Malayo ang parking lot nila. Silipin natin. Unisan Sands. Wow, laki ah. Yun. Mayroong bowl. Malinis yung kanilang CR. Ito rin, may bowl. Ito rin. At ito rin. Yan. Guys, oh. Ang lawak pa. Saan yung shower room? Siguro dito na rin. Tabo-tabo lang, no? Yan. Tapos, dito tayo iigib ng tubig. Alright. Parang medyo maalat yung tubig. Malakas yung tubig nila, pero parang maalat. Paano natin ito mabibitbit sa motor? Wala na. Diyan ka lang ha, huwag ka nanta. Diyan ka lang, huwag kang matatapon. Tapos, ito dito lang to. Ikot muna tayo, punta tayo doon sa kanilang store. Hanap tayo ng pagkain. Sana may tubig. Ito guys, oh, ganda nitong part na to, oh. Ganda ng kulay ng damo, no? Green na green. Ayan, dito tayo. Guys, dito tayo magpa-park. Kasi doon, bawal mag-park, kakatanim lang nila ng Bermuda. Nga pala guys, dito, ingat kayo sa pag-park kasi baka mamaya malagpakan kayo ng buko o kaya naman yung dahon na tuyo.
Pero banda rito, wala masyado eh. Pero doon sa pinagpwestuhan natin, mayroong dalawa. Kaya ingat-ingat na lang po. Tapos dito raw yung restaurant. Ganda talaga ng damo dito. Oh. Ayan. Tapos ito yung kanilang pool. Tingnan natin. Ito oh. Ayan, pwede tayong maligo dito. Doon, 4 feet. Ma'am, saan po dito nakakabiling tubig? Dito po. Sige po. Ah, may wifi dito. So, mayroon sila ditong mga all-day breakfast. 195 hanggang 125. Ito naman, mga sizzling. Tapos, meron din silang snack. And beverage. Ayan, may halo-halo sila, oh. Sarap. Ma'am, meron po kayo 6 liters na tubig? Sige po. Tapos, dito meron din mga ganyan. Mga Piatos, Nova, Piwi. Hello po. Tapos, meron din silang ice cream. And, meron sila ditong mga... Ayan, may yelo. Ma'am, parang may nakikita ko isda. Binibenta rin po ito? Isda? Hindi. Isda po ba ito? Ay, hindi. Hindi pala. Ano po yan, mga lauk namin sa kaliwa? Ah, okay. Sorry, pinakailaman ko. Ma'am, dito lang po available yung wifi? Opo. Hindi po doon sa may bandang dulo? Wala po, ma'am, doon sa may bandang dulo. Okay lang ba, ma'am, mag-vlog ako dito? Sige, hindi na kita sama, ma'am. Parang ayaw mo, ma'am, eh. Magkano po? 125 po. 120. Wala ang tawad yun? Kuripot, eh, no? Hanggang saan po yung wifi? Dito lang. Dito lang, sir. Ano po ay, bibili po kayo ng voucher, 36 hours. Kay ate, magkano po ate sa'yo? Mas mura sa kanya, eh. 30 pesos ay? Po. Opo. Oh. Shoutout kay Sir Jeric P po sa YouTube. Tsaka sa Facebook. Ayan. Mas mura si ate. Asa na si ate? Asa na? Ayun. 6 liters yung bibili natin tubig. Tapos may nabibili din ditong yelo. Ma'am, may nabibili ba dito mga isda? Hotdog? Wala, sir. Wala. Ganun, sir. Gusto mo? Ang laki. Okay na to. Isa lang ako eh. Guys, meron pala dito yung galon. Pag gusto nyong mas malaki, magdi-deposit ka lang ng 200 pesos. Tapos, 70 pesos yung tubig. Ito po, magkano? 125 ito. Absolute. Oo nga, no? Guys, sakaling wala kayong dalang lutuin, available. All-day breakfast. Ma'am, hanggang ano oras tong nyo? Restaurant? 7. 7 po. 7 p.m. Bukas po sa umaga is 7 a.m. 7 to 7. Pampaiwan muna ako dito. Papakita ko lang sa kanila kung gaano kaganda yung lugar nyo. Shoutout muna kay Sir. Anong pangalan mo, Sir? Joshua. Shoutout kay Sir. Guys, pakita ko lang sa inyo itong lugar nila dito. Ito yung restaurant. Marami silang table dito. Tapos, ito yung pool. Malalim din pala yung pool, oh. 6 feet dito. Doon sa bandang dulo, 4 feet. Ayan siya, guys. Pag ayaw nyo sa dagat, pwede kayo dito. Malamig yung tubig. Ayan. Tapos parang ibang kulay ng tubig. Siguro, yung tubig dito, ganun din sa CR. Yung kulay at saka yung lasa. Ayan. Parang pure pati siya. Parang wala siyang halong chlorine. Ayan. Tapos ito naman, dito sa part na to, ayun yung mga kubong pinaparentahan din nila. Ayan. Hanggang doon, may parking din doon. Ayun pala yung kanilang basketball court. Tapos dito yung CR naman. Yan. Kung sakaling ayaw nyo mag-camp, gusto nyo lang mag-beach, tapos kubo, ito. Pwede kayo dyan. Yan, mukhang may event sila. Sabi ni ate kanina, parang good for 12 hanggang 20 packs. Ito yung isa, tapos yung isa nandun. Ayan. Wala talagang signal dun. Boss, no, sa dulo. Pinagkaitan kami doon. Nandun po sa motor? Mamaya lang, sir. Hanggang bukas pa naman ako eh. Mukhang magkikita pa tayo bukas. Oo, sige po. Salamat po. Yan. Siguro bukas na umaga na tayo maligo dyan sa pool. Para syempre masulit naman natin. Ayan, ang binili ko ito, 6 liters. Mas makakatipid kayo pag yung galon. Pero mukhang hindi ko naman mauubos. Kaya, ito na lang. Wala naman ako masyadong lulutuin. May pansit pa tayo doon. Bibili lang ako ng isdang piprituhin.
Tapos, bukas na umaga, meron naman ako dyang dilata. And, ayun, bili na lang tayo pag kulang pa. Pakita ko na pala sa inyo dito. Yung dagat dito sa may kanilang restaurant. Doon sa part na yun, may cottage sila doon. Halos same lang din naman yung dagat doon sa may tabi natin at saka dito. Yan, tinatanim talaga nila yung Bermuda. Kaya ang ganda ng kulay ng damo dito. Ang ganda ng tubo. Ito yung isa pang cottage dito. Grabe, napakakalmado ng dagat dito. Wow! Dito talaga buhangin, no? Ayan siya. Pino yung buhangin, no? Ganito po yung buhangin dito. Medyo white sand na rin. May pagka white sand pero may pagka gray sand. Ayan siya. Tapos yung kulay ng tubig dito parang medyo mag-green. Siguro dahil merong mga bakawan dito at saka dito sa may side na to. Puro bakawan. Ganyan kasi ang tubig pag malapit sa bakawan. Parang medyo may kulay lumot na parang medyo kulay lupa yung ilalim. Hindi ganun kalinaw. Pero at least buhangin din. Tapos nilagyan nila ng net para daw walang pumasok ng mga salabay. Ayan siya guys. Ganda dito ang sunset. Ayan na, palubog na yung araw. Time check, 5:10 ng hapon. Ayan. So luto na tayo para mamaya enjoy na lang natin yung sunset. Ganda oh. Ganda guys oh. Ayun oh, ganda oh. Ang linis oh. Ang linis ng beach nila. Oh. Ayan pa. Ang tataas pa ng mga puno ng nyug. Tapos ang daming bunga. Mas malakas yung hangin dito sa part na to compare doon sa pwesto natin. Siguro dahil maraming puno. Labas na rin pala tayo para isang lakad lang. Para hindi na tayo pabalik-balik. Tingin tayo kung anong pwede nating maulam. Kaya pwede po lumabas. Mabili lang ng ulam. Sarap ng hangin dito Lakas ng hangin Ito yung gate. Tapos dito sa may gate, dito may tindahan. May nabibili po ba dyang isda or ano bang mga frozen food po? Ano ay? May liempo. Liempo at manok po. Wala pong isda? Ay, wala. Wala. Bukas. Bukas pa. Playa pati doon Sa tabing dagat. siyempre. Anong oras po yung bukas na yun? Mga 7. 7. Ang dami niyan, Nay. Isa lang ako. Oo. Pwede ba isang peraso lang yan? Isda ako. Ilang piraso lang. Isa lang? Isa lang. Oo. Ay baka ulamin niyo po yun. Hindi, meron ako. Ayan. Ay, isa ka naman. Bibigyan tayo ni nanay ng isda. Hindi pala bibigyan. Bibili ako. Babahagihan. Ayun. Sige po. At pala dito ako bumiling tubig malaki-laki. Magkano po tubig niyo, Nay? Aling tubig? Yung ganun, 6 liters. 85. Diba, bahagi kita ng isda. Ayan. Ikaw, walang isa. Bakit ang layo niya, Nay? Parang masarap isigang yan, Nay, Oo. Perfect. Ano bang yan? Isdain. Sakto kalahati. Magkano po? 150 lang po ang kilo niyan? Mura pala isda dito, 60. 60 lang po yung dalawa? Hindi ka balugin yan, Nay. Guys, 60 pesos dalawa. Anong isda to, Nay? Kanluran ba? Kanluran? Yung sa silangan. Ito ba? Masarap talaga yan. Ay, oo. Anong masarap na luto dyan? Sinigang? Ano mo muna, medyo frozen. Kanina lang naman yan. Oo, Nay. Ay, okay na yan, Nay. Para hindi ka lugi. Naman ako lugi. Sige, Nay. Salamat po. Guys, di ko alam. Kanluran. Malinis na yan. Kahit may hasang yan, fresh naman yan. Malinis yan. Pwede na pong prituhin agad. Oo. Shoutout kay Nanay. Nay, search nyo, Jeric P sa YouTube. Oo. Makikita nyo yung kagandahan nyo po doon. Kabahagi pa. Binigyan ako ni Nanay. Jeric P po.
Sa YouTube. Yung shoutout kila nanay. Siguro baka next year. Baka po next week yon. Sige po. Thank you po. Bali dito walang signal kaya ang gamit nila mga ganito, mga piso wifi. Ayan. Meron signal yung smart kaya lang 1 bar, medyo mabagal. Aray ko. Ang bigat ng motor ko. Ayun, bukas daw ng umaga alas 8, pupundo daw dyan yung mga naghuli ng isda. Mga sariwa daw yun. Kaya pala ang daming mga bangka dito. Dito pumupundo yung mga nangingisda. Kung pwede sana dito, car camping, no? Sarap, kaya lang masisira yung damo. Ganda talaga. Oh. Ayun na, lumalamig na yung araw. Hala, may doggy. Shh. Baka mamaya kinakain mo yung pagkain ko, ha? Parang mas okay dito ilagay yung aking motor, no? Para hindi masyadong doon, siksikan. Ito na lang. So yung ating isda frozen, kaya ibababad natin dito sa dagat. Para lumambot. Babasa yung medyas ko. Oo nga pala. Sa pagmamadali ko, inabit-bit ko tsinelas, yung pan-CR namin. Ayun, no? Wala bang kakain ito dito? Wala. Lublob natin na maayos. Oh. Tali natin dito. Sana hindi kainin ng aso. Ngayon makalingap tayo, no? Ayan. Alright. Okay. Ayan, dyan ko nilagay yung isda natin. Diba? Para hindi madumihan yung tubig natin. Siguro magluto na tayo ng sinaing para mamaya prito na lang tapos maaga tayo makapagpahinga. Lakas na ng hangin. Masarap ang tulog natin ito. Mahangin. Ayan, dala natin yung ating foldable na mga table, yung maliliit. Dahil hindi natin dala yung camper box natin. Ito, kailangan ko pang bawasan to para hindi ganito kabalki. Ito pa lang yung mga samya, oh. Hindi ko naman lahat nagagamit lagi. Tapos, nga pala, bumili ako nito, tapos yung nilalagay dito sa ibabaw, tapos kalan. Pangit pala yun, nakakasira ng ganito. Dahil umiinit hanggang dito. Nung ginamit namin nung camping, nasira yung ganito. Hindi na humihinto. Tapos, kailangan itaktak na ganun para lumabas. Buti na lang, dala ko lagi yung ganito natin, ito. Yung isang na-fold. Mas okay pa to, mas matibay pa. Ayan. Ito, mas matibay pa to. Kaya, pag bibili kayo ng mga foldable, ganito na lang guys. Yun nga lang, katagalan, parang medyo kinakalawang yung tornilyo. Siguro pag hindi nagagamit, tumitigas siya. Ang hirap niyang i-open. Buti malambot ngayon. Ito, yung paan nito, matigas. Pero kaya naman. Ito, yung ganitong kalan, iba kasi yung pahaba na butane, kaya kailangan nyo nito, converter. Ito namang isa na to, diroscas. Kaya tatanggalin nyo yung converter, tapos saka nyo ilalagay ito. Pipihitin nyo lang. Yan, mas madali siya. Kaya mas maganda siyang tingnan, no? Diba? Doggy! Oh, kamusta? May dog na naman. Huwag kang aalis, kakain tayo mamaya, okay? Uy, mabait. Kamusta? Diyan ka lang, ha? Huwag mong kakainin yung isda ko, ha? Nandun yun sa dagat. Napaka-effective pala talaga nung itlog. Ilalagay mo sa bigas para hindi mabasag. Ayun, o. Ay, sige po. Nanonood po ba kayo ng YouTube? Opo. Ayun. Sige po. Pero parang nakita na kita sa sa wall. Saan po? Sa wall ko, pero hindi ko pa. More on YouTube po ako nag-a-upload. Opo. Ito po. Dagdagan ko na po, baka po mayroong mahilig sa YouTube. Picture tayo, pa-picture naman. Hindi ako marunong. Ako po. Dito tayo tatlo. Dito tayo, yan. 1, 2, 3. Sige po, salamat po. Ganda na ng araw. Nagwala. Oh.
Alright. Ayan na guys, palubog na yung araw. Sakto yan. So, 6:50 na po ng gabi. Ang bilis lang lumubog ng araw dahil medyo cloudy eh. Sayang, kung hindi cloudy yan, napakaganda sana. Ayan. Guys, ganda ng isda natin, no? Sarap sana nito yung sigang, no? Sariwa pa. Oo nga, no? Ayan, ganda, oh. Sarap daw nitong sinigang. Prito-prito lang muna. Yan, kita pala eh. O di ba? Ganda ng view natin, no? Sa likod. Habang nagpiprito tayo, ayan na, mainit na yung kawali ko. Tagilid. Riko. Nagabidikit. Puro mantika na yung ating ilaw. Bango. Guys, init na rin natin itong pansit. Ang dami ng pansit. Piling ko hanggang bukas to. Pero marami namang aso dito. Pakain na lang natin sa kanilang iba. Kasi mamaya masira naman bukas. Tsaka nakakaumay naman pag hanggang bukas ko pa ito kainin. Okay na siguro itong ininit ko na to. All good. Ayan, kain na tayo guys. Ito naman yung disadvantage pag hindi matangkad yung table mo. Ayan, ang baba. Lahat nasa lapag. Pero okay na yan. Upo na lang tayo dito sa damo. Ayan, ganyan, no? Indian seat. Let's go, let's eat guys. Saan yung mga dog? Ayun. Kain tayo guys. Kakaiba ang lasa ng bigas ko. Tama yung desisyon natin na dito tayo pumuesto. Dahil mukhang may sayawan sila dun. Nakasantugtog. Outing kasi nila. Yung isang company daw. Parang summer outing nila. Nga pala, may nag-roaming dito na guard. Kaya safe kayo dito. Ayun, nautusan ko pa nga si sir na magpa-reserve ako ng wifi. Wala talaga. Hindi talaga nag-load yung aking data. Yung smart 1 bar. Kaya mamaya, lapit ako doon para mag-update ako. Sarap talaga ng Milky na pansit. Ganito rin sa Marinduque. Special sa amin to sa Marinduque. Itong pansit Milky.
bibigyan natin yung aso. Ito, at yung pansit, bigyan na natin. Wait lang. Ito, may Tupperware dito, oh. Halika dito. Hey. Ayun, ayun. Yes. Okay. Kumain ka na. Isa naman. Stop. Oh. Siya muna. Guys, time check. It's 7:55. Tara, maliligo muna ako. Kayo mag-CR sa kabila. Kasi dito, apakadilim. Madilim yan. Sa camera ko parang ang liwanag pero ang dilim po dyan. Doon tayo, maraming tao doon. Diyan nga pala tayo nagcha-charge sa kubo na yan. Since wala naman silang guest, pinayagan ako dito mag-charge. Tapos sabi nga ni kuya, dyan daw muna ako mag-stay. Eh okay naman ako doon. Ayun, ganda nga ng setup natin. Lilipat ko tong motor doon sa may nyug. Magwa-wifi din pala ako kaya dito tayo maliligo sa kabilang CR. Bah, malamig yung hangin. Kain yan. Bah, mas maliwanag dito. Sa shower. Wala silang shower room. So guys, ito, connected na ako sa wifi nila. Ayan. Tapos, nasaan na? Pwede ka naman mag-log out. Kalagay dito. May nakalagay kanina na pwede kang mag-log out. Malakas yung signal. So, update lang muna ako. Ayun, oh. Guys, ang lamig ngayon. Tingnan nyo sa aking motor, oh. Sa motor ko, 25 degrees Celsius. Ang lamig. Biglang lumamig. Sana doon din sa loob ng tent ko. Kasi itong tent natin, wala man lang halos kabinta-bintana. Ito lang yung bintana niya, oh. Sana meron siyang bintana dito. Ito. Para kahit pa paano pasok ng hangin. Good night na muna, guys. Bali, kita-kits tayo tomorrow. Good night. Bali, ang gagawin ko, hindi ko lang muna isasara to. Ganyan lang siya. Yan, ganyan lang. Good night. .45 ng umaga. Umuulan na po. Biglang tumodo ng lakas yung ulan. Okay, testing ka agad natin yung tent natin kung waterproof. Ayan. Update ko kayo guys mamaya. Mukhang lumalakas.
Good morning guys. Medyo basa pa yung tent natin. Kasi nga kanina madaling araw is nag-uulan. So papatuyuin ko na lang to. Malamig po pala dito pag gabi hanggang madaling araw. Hanggang ngayon nga guys malamig yung hangin. Kaya ang sarap ng tulog ko. Ganda talaga. Nakaka-relax. Guys, habang hinihintay natin yung itlog, unbox muna natin itong ating DJI Neo 2, yung ating bagong drone mula sa Urban Gadgets. Excited na kasi akong gamitin to. Dito natin masusubukan to. Ayan. Ito napili ko kasi yung aking Mavic 4 Pro at saka yung Mini 5 Pro is meron ng screen. So, mas mura kasi yung ganito, yung lalagyan mo ng cellphone. Tsaka, ang advantage nito, madali mong ma-download yung mga files. Magsasave ka agad siya dun sa cellphone mo after mo mag-shoot. So, pwede mo na kagad i-post. Tapos, meron pa sa loob na ayan, eto. Extra battery. So, dalawang battery yung nandito kasi yung isa nandun na sa aircraft. Ganyan lang siya guys, kaliit. Apakaliit tapos sobrang gaan. Yan siya oh. Tingnan natin kung gaano katagal yung isang battery. Meron na siyang charger hub. Then, meron siyang extrang dalawang propeller. Manual. May kasamang Phillips screw. Type-C na kable. Tapos ito na po yung ating aircraft. Ang liit niya lang guys, tapos sobrang gaan. Ayun siya oh. Tapos meron siyang antena para mas malayo yung range at saka kung gusto mong gawing FPV. Pwede mo naman siyang tanggalin para hindi siya ganitong kabalki. Pero nilagay ko na lang din para matest natin yung range niya. So ayun siya. Ayan. Ito na po yung version 2. Ito po yung sensor niya. Tapos ito yung display. Power on natin para makita natin yung display. Ayan siya. Maganda, meron siyang propeller guard. So dito sa kabila mababasa mo dyan yung mga mode. Follow, medium flat. Tapos pipindutin mo tong gilid na to, yung may red. Rear, follow. 3, 2. Wait. Ito atang kabila. Rocket. Ayun, ito pala. Yung meron siyang button dito, tapos may button sa likod. Circle, yung iikot sa inyo. Droney. Rice, siguro aakyat lang to. Selfie shot. Ayan. Follow. O, di ba? Tapos pipindutin mo na tong red. Tapos yun na. Kahit wala ka ng remote na gagamitin. Ang maganda sa kanya guys, yung gimbal, tingnan nyo. Tapos pa ganyan. And sa likod may sensor din. 360 sensor yan. Sa ilalim, mayroon din pala sa ilalim. Kaya kaya niya mag-return home. Yun yung advantage niya. So, tara. Subukan na natin. Follow muna tayo. Tapos, pipindutin mo na to. Rear, follow. 2, 1. Nagre-record yun. Yan, lumalayo siya sa akin. Tapos, alam ko igaganyan mo yung kamay mo. Tataas mo lang na ganyan yung kamay mo. Tapos susunod yan sa kamay mo. Kung saan mo gustong papuntahin. Diba, gusto mong papuntahin dito sa kanan mo. Ganyan lang. Tapos, baba mo na yung kamay mo. Close mo lang. Tapos, tingnan natin kung susunod sa atin. Lakad tayo. Ayan siya guys. Sumusunod siya sa atin. Try natin dito sa mga puno ng nyog. Takbo tayo. Ito na. Sa likod natin. Kasi ang pinili nating mode is follow rear. Pero nilipat ko kasi. Ayan siya. Sana nagre-record siya. Kasi wala tayong screen. Ikot tayo dito sa puno ng nyog. Tingnan natin kung bago siya ah. Uy. Lipat ko lang yung mode ng tingnan natin kung gaano kalupit yung sensor niya. Dumadaan-daan tayo dito sa mga puno ng nyog. Try ko siyang nililito ko siya. Sumusunod pa ba? Sumusunod pa rin.
Grabe. O nga pala, meron na siyang storage. Hindi mo na kailangan bumili ng memory card. Pasalit natin kamay natin. Ililipat ko lang siya dito. Ayan siya oh. Sumusunod. Galing. Dito ka sa harap ko. Yan. Hop. Close mo lang. Tapos tanggalin mo na yung kamay mo. Let's go. Oo. Diba? Mamaya, next episode, masusubukan naman natin to nakamotor. Ganda dito, maraming puno ng nyug eh. Lilituin natin siya. Takbo tayo. Boom! Pag bumangga ka dyan, wasak ka. Ang galing. Try natin palandingin. Open mo yung palm mo. Babalik na yan. Ang galing. Parang may pet. Grabe, napakalupit mo. Tapos, rocket. Circle. Yan, circle. Tapos, play na. 2 meters. 2 meters. Paano? 3, 2, 1. Yun oh. Ang gagawin mo. Tininit, tininit. Ayun siya, umiikot siya sa akin. Tingnan natin kung ilang ikot. Isang ikot ka lang. O ba't ka bumabalik? Yoko nga. Paano kaya pag hindi ko inopen yung palm ko, no? Ganyan lang siya. Hover lang. Mabait na alaga to, guys. Di ba? Ang galing. Natutuwa ako dito sa ano na to. Sa drone na to. Against the light. Doon tayo. Ang galing. Sobrang lupit na ito. Guys, ito, mabibili nyo to sa Urban Gadgets. Yung mga gamit ko na drone, action cam, ano pa ba, mic, 360, available po sa Urban Gadgets. Kung maghahanap po kayo ng mga kailangan nyo sa inyong vlog, yan, message po kayo, punta po kayo, hanapin nyo po ang store ng Urban Gadgets. Kung hindi naman kayo available makapunta sa kanilang store, medyo malayo, pwede po kayong mag-check sa kanilang Shopee, Lazada, at kanilang website. Yan, para sa mga beginner. Ito, para sa inyo guys. Diba? Napaka-handy lang din. Napakagaan. Siguro yung Mini 5 Pro ko, ito na muna ipapalit ko. Okay. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako kung isa kayo sa mga bibili or mag-i-inquire for purchase ng product sa Urban Gadgets. Kasi sa Urban Gadgets, sinusuportahan yung ating adventure, sinusuportahan yung ating pagbablog. Kaya nararapat lang na suportahan din natin. Yan, maraming salamat sa inyo guys. Message nyo ako pag halimbawa naka-order kayo or nakabili kayo or kahit mag-inquire lang kayo sa Urban Gadgets. Ayan, follow nyo na rin yung kanilang page. Yan, message nyo ako na ganito, nakabili ako dahil sa'yo para ma-shoutout ko rin kayo. Ayan. At saka ganun din sa mga hindi naman bibili, okay lang, walang problema. Maraming salamat din po. Ngayon, susubukan ko naman siya i-connect dito sa ating Apple Watch at dito sa ating cellphone. Tapos, pakita ko sa inyo yung itsura ng kanyang capture. Download kayo ng app sa cellphone nyo, DJI Fly. Detect nung app ko, click nyo lang na connect. Ayun. Tapos, baba ko na dito. Got it. Ayan, yan po yung makikita nyo sa app. Kikita nyo, pwede nyo start, follow, left, right, below, o back. Back pala yun, di below. Left, right, may high, medium, palm, audio. Ito pala yung kailangan kong i-on. Yun, para pwede mo siyang utusan via voice command. Pwede po yun. Tapos ngayon, i-connect ko din dito sa aking Apple Watch. Ayan. So sa Apple Watch naman guys, download din kayo ng DJI Fly. Ito. Open natin. So, nakikita ko yung view niya dito sa aking Apple Watch. Ayan po. And maseselect mo din dito kung anong mode yung gagamitin mo. Follow, drone, circle, marami, rocket, selfie shot,
Mas marami pala siyang mode pag connected sa inyong cellphone. O di kaya naman sa Apple Watch. Ganon din siyempre sa kanyang remote. Follow. Right, follow. 2, 1. Ayan. So nagre-record na siya. Nakikita pa natin dito sa ating Apple Watch. Tapos dito makikita mo, meron siyang mic. Level ng mic kasi pwede mo siya i-control via voice command. Tapos makikita mo rin dito kung ilang time na yung record niya. Tapos pwede mo ring i-stop yung record niya dito. Ganun siya. Tara, lakad tayo. So nabubyo ko dito sa aking Apple Watch kung ano yung nakikita niya. So pwede mo nang i-adjust siya kung ano yung gusto mo makapture. Ngayon nasa likod ko siya. Ganda ng view. Galing. Ayan, nakikita ko pa rin dito sa aking Apple Watch. Nga pala, try nating magtago dito sa puno ng nyog kung ano nangyayari. Ayan. Ayan. So, makikita mo dito sa Apple Watch mo na nawala ka dun sa spot niya o dun sa track niya. So, alam mo kung saan ka babalik. Babalik lang ako dito sa harapan niya ng ganyan. Uy, nandito ako. Hindi niya ako nadidetect. Hey. Wala, hindi ako nadidetect. Ayun. Hey, dito ako. Wah! Wala, hindi niya ako madetect. So, ang gagawin natin, stop. Tapos, follow. Go. Ayun. So, kanina, na-detect niya ako pagbalik ko sa harapan. Ngayon, gagawin nyo guys, mas advantage din pala pag connected siya sa app. Ganun din dito sa Apple Watch. Makikita mo kung na-detect pa kayo o hindi. Pwede mo siyang i-stop. Kaya mas okay siya pala guys pag i-connect nyo sa cellphone nyo o di kaya naman sa Apple Watch nyo. Ganda ng view natin dito oh. Dito, maganda rin yung spot dito. Solid spot. Ito, lipat ko lang yung drone para makita nyo. Dito ka. Yan. Makita nyo sa kanila kung gaano kaganda to. Ganda ng spot na to. Ganda ng spot na to. Guys, yung storage capacity niya is aabot up to 3 hours. Ganun po katagal. Tapos, nagre-record siya as, tingnan natin yung settings. Storage niya is 49 gig. Tapos, makakontrol mo rin siya kung magbe-brake siya, magba-bypass pag may mga puno. Ayan. Low battery na siya. Record ko siya kung anong gagawin niya. Hala ka. Dito ka. Uy. Dito. Yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Kasi meron siyang tinatawag na return to home. So, ayan, 33 seconds. Ang ginagawa niya, bumababa na lang siya. Pwede naman i-open mo yung palm mo para siya, sa iyo na siya babalik. Since hindi ko in-open, tinignan ko kung magre-return to home siya. Kung saan siya babagsak. Ayan. So, bumagsak na siya dito. Alright, lupit. Napakagaling na ito. Guys, kain tayo. Meron tayo ditong itlog. Yung isa nasira, nabasag. Tapos, yung century tuna. Tapos, yung ating kanin. At saka yung isda nating isang tira kagabi. Ang dami ko pang kanin, oh. Bibigyan ulit natin si Doggy. Dito tayo kain sa tabing dagat. Yan yung view natin habang kumakain tayo. Dito na ako kakain sa plate. Guys, pwede kayong magdala dito ng fishing rod. Nakalagay doon sa labas na bawal mag-catch ng mga fish, ng mga sea lives. Pero, may nakita naman ako kanina, tapos tinanong ko si ate kagabi. Pwede naman daw. Tsaka hindi naman daw ganun kalalaki na huhuli dito. Maliliit lang. Sila kuya din kanina. Nag-fishing sila. Parang feeling ko, maliliit lang din nahuli.
Masarap talaga ng isda nila. Yung isda sa amin, pag nakakabili kami ng tilapia, lasang pids. Lasang burak. Ito, sarap. Guys, maganda pala dito pag high tide. Hanggang dito yung tubig. Mas malalim. Maganda yung mga bata dito dahil hindi naman ganun kalalim yung tubig. Kahit high tide. Guys, bago tayo umalis, silipin muna natin dito. Itong part na to. Nilagyan nila ng walkway punta dun. Tapos pag high tide guys, pumapasok dito yung tubig. Hanggang dyan, no? Dyan sa part na yan. Ngayon kasi low tide. Ito, dito kayo pwedeng maglakad. Ang galing ha, pumapasok yung tubig. Yan, hanggang dyan yung tubig guys. Tapos bakawan na siya. Lakad tayo. 10:25 na po ng umaga. Ang high tide dito pahapon. Yung pagdating natin kahapon, high tide pala yun. Ayan. Sa part na to hindi na siya buhangin. Medyo mabato-bato na. Ayan. Hanggang dito. May hagdan dito oh. So pwede kayong bumaba dito. Ayun, may mga isda ako nakikita rito. Ang maganda pala dito, magdala kayo ng goggle para makapag-snorkeling kayo dito. Papunta ron. Ikot kayo dyan. Dito pumapasok rin yung tubig. Ang galing ng puno na to, tumubo siya sa gitna ng dagat. Ayun pa, lahat ito. Dun, bakawan na. Magpe-prepare na ako guys para pumunta na tayo sa dulo ng Bundok Peninsula. Ilulup natin yan ngayong araw. Abangan nyo po, part 2 yun. At ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hanggang sa mga oras na ito, nakaabot ka hanggang dito sa part na to. At sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa suporta kay Kuya Che. Ako nga pala guys, ingat kayo magpalipad dito, may uwak. Ang daming uwak. Minsan, kumaharap lang dun sa lente ng, ng drone nyo. Pero hindi naman siguro dadagitin. Pero ayun, mag-ingat na lang kayo. Sarap dito, malakas ang hangin, malamig. Kahit 10:30 na po ng umaga, malamig. Alright, maraming salamat. This is Kuya Che. Kita-kits on part 2, Bonpen Loop. Pero guys, tingnan nyo yung ating paligid. Ayan, sa Huling Sulyap. Ang ganda, no? Dito bawal magtayo ng tent, pero doon pwede. Ang gagawin nyo pala guys, rent kayo ng isang kubo, tapos pwede na kayo mag-fence ng tent doon sa tapat ng kubo nyo. Tara, biyahe na tayo. Papasunurin ko lang yung aking DJI Neo. Nakaka-enjoy naman tong drone na to. Tsaka ang advantage pala ng drone na to is yung mga maliliit na space, kaya mo kunan. Alright, hanggang dito na lang muna.